Nagsimula ang kwento dumating si Soyeon sa village kung saan siya nakatira noon at sinundo siya ni Sangho. Ang kanyang ina ay may matinding sakit, kaya habang papunta doon, tinanong niya ang dalaga kung pupuntahan siya nito sa ospital. Pagkapasok niya sa bahay, nakakita siya ng cordless phone at sinaksak ito. Maya-maya, tumunog ang telepono at kinuha ni Soyeon at narinig ang boses ng isang babae, sinasabing baliw ang kanyang ina. Binababa ang tawag. Nang maglaon sa araw na iyon, binisita ni Soyeon ang doktor ng kanyang ina, na nagsabi sa kanya na mayroon siyang tumor sa kanyang utak na kailangan operahan. Umupo siya kasama ng kanyang ina sa ospital at sinabi ng babae kay Soyeon na kailangan niyang magsimula sa pag-aayos para sa kanyang libing. Labis na nagalit si Soyeon nang sabihin sa kanya ng ina na tanungin kung maaari siyang ilibing sa tabi ng kanyang ama kaya lumabas siya ng silid. Sunod niyang binisita ang libingan ng tatay niya. Sa pag-uwi ni Soyeon, may tumawag uli sa telepono. Tinabi ng babaeng tumatawag sa kanya ay same sila ng call address. Nang gabing iyon ay nagising si Soyeon ng isang malakas na kalabog sa bahay, pinuntahan ito upang siyasatin, at nakitang ito ay isang larawan lamang na nahulog. Tinubukan niyang isabit itong muli ngunit may kakaiba sa dingding na hinarang lang ang pader sa kwarto. Pagkatapos niyang sirain ang dingding, pumasok siya sa silid na may dalang flashlight at nakakita ng isang kahon na puno ng iba't ibang bagay, kabilang ang journal ng isang babae. Pagbaklat, nahulog mula rito ang isang larawan ng babae. Susunod, ipinakita ni Soyeon ang larawan kay Sangho at sinabi niya na ito ay si Young-sok. Ang bahay noon ay pag-aari ng kanyang madrasta, na parang shaman. Nagpanggap siya na wala na siyang maalala pa na iba. Napagtanto ni Soyeon na ang larawan ay napetsahan noong 1999. Tinabi ni Young-sok na ika-18 pa lang, kaya binasa ni Soyeon ang isang pahina mula sa kanyang journal noong mga nakaraan. Tinuri niya kung ano ang isinulat niya at nang makumpirma niya na pareho ito, natakot si Young-sok. Si Soyeon, batid na tila hindi kapani-paniwala, ay nagsabi sa kanya na ang kanyang teorya para sa kung ano ang nangyayari ay pareho silang nakatira sa iisang bahay ngunit sa magkaibang oras. Upang kumpirmahin pa ang kanyang teorya, naghanap siya ng isang artikulo sa pahayagan para sa ika-18 ng Nobyembre at sinabihan si Young-sok na napanood niya ang balita ng gabing iyon na may bumagsak na eroplano. Naghahaponan si Young-sok kasama ang kanyang ina ng gabing iyon at binyantaan siya ng ina na kung hindi siya kakain ay ibabalik siya sa institusyon, kaya kumain ito. Matapos magalit ang kanyang ina, nakita niya ang ulat tungkol sa pagbagsak ng eroplano at muling tinawagan si Soyeon. Habang sinasabi ni Soyeon kay Young-sok ang tungkol sa hinaharap tulad ng kanyang paboritong music hero pati na rin ang bagong teknolohiya na tila nakakabaliw noong 1999. Nang sabihin sa kanya ni Young-sok na ang kanyang biological mom ay namatay at ang babaeng nagpapahirap sa kanya ay ang kanyang stepmom, tinanong si Soyeon kung paano namatay ang kanyang ama. Nagkaroon ng sunog sa bahay nila noong bata pa siya dahil nakalimutan ng mama niya na patayin ang gasolina at namatay ang papa niya sa sunog. Noong ika-21 ng Nobyembre, 1999, dumating si Soyeon at ang kanyang pamilya sa bahay ni Young-sok upang tingnan ito, na iniisip na bilhin ito. Sa puntong ito, buhay pa ang kanyang ama. Tumakbo si Young-soyeon sa itaas at nakita nila ang silid ni Young-sok. Inihiling sa kanyang madrasta na buksan ang pinto. Nang lumitaw si Young-sok napaisip kung sino ang mga tao, tinawag niya muli ang nakatatandang Soyeon at hinayaan siyang makinig sa kanyang ama na nagsasalita. Nasaktan si Soyeon matagal niya hindi narinig ang boses ng ama. Nakaisip si Young-sok na iligtas ang kanyang ama mula sa apoy. Noong ika-27 ng Nobyembre, nang mamatay ang ama ni Soyeon, nagawa ni Young-sok na makatakas sa bahay ng hindi nalalaman ng kanyang madrasta at nagpunta sa bahay ni Soyeon bago sila lumipat. Ang nakababatang si Soyeon ay nanonood ng TV at ang kanyang ina ay kukuko at iniwan ang niluluto. Nang maglaon, umalis ang ina sa bahay at kinuha ni Young-sok ang susi habang nakikipaglaro si Soyeon sa kanyang ama. Pumasok si Young-sok sa bahay na nagsisimula ang apoy. Sa kasalukuyan, ang cellphone ni Soyeon ay bumalik sa dati at ang peklat sa kanyang binti ay nawala. Biglang nagsimulang magbago ang buong paligid. Lumabas si Soyeon, una niyang nakita ang kanyang ina sumunod ang ama. Si Soyeon ay umiyak nang makita siya, pagkatapos ay niyakap siya, na ikinagulat ng kanyang mga magulang. Maya-maya, tinawagan niya si Young-sok para magpasalamat. Si Soyeon ay gumugugol ng oras kasama ang kanyang mga magulang, pagkatapos ay nagbabahagi ng bagong musika kay Young-sok sa telepono. Ang dalawa sa kanila ay patuloy na nakikipag-usap sa paglipas ng panahon at patuloy na nagiging malapit. Hanggang sa isang araw na hindi makausap si Soyeon sa telepono dahil kasama niya ang kanyang mga magulang. Si Young-sok ay tumatawag sa kanya at nagagalit kapag hindi siya tinatawagan. Nang sa wakas ay nag-usap silang muli, may hindi maganda nangyayari kay Young-sok.
Narinig ni Soyeon ang mga sigaw sa telepono at ang boses ng stepmom ni Young Sok na sinasabi sa kanya na layuan siya o siya ang masasaktan. Ang stepmom ni Young Sok ay nagsasagawa ng exorcism sa kanya, kumbinsido na matutulungan siya. Sa kasalukuyan, si Soyeon hinahanap si Young Sok sa online. Hindi niya ito mahanap sa social media, hinahanap niya ang address at nakita ang isang ulat ng balita tungkol sa pagkamatay ni Young Sok sa exorcism na ginawa sa kanya ng kanyang madrasta. Tinawag siya ni Young Sok at sinabi sa kanya ni Soyeon na mamamatay siya sa gabing iyon. Kumuha ng kutsilyo ang kanyang madrasta mula sa aquarium at umakyat sa kanyang silid. Itinataas ang kutsilyo at sinaksak ang kama, sa tingin niya ay natutulog si Young Sok. At napansin niya na wala ang babae. Tinatawanan siya ni Young Sok, pagkatapos ay kumuha ng fire extinguisher para manghina. Nakita niya ang kutsilyo sa silid at hinarap ang kanyang madrasta, pagkatapos ay pinatay niya. Pagkatapos nito, tinawagan niya si Soyeon, na naghihintay na nag-aalala sa telepono at sabi ni Young Sok na ayos lang siya. Si Young Sok ay sa wakas nakalabas ng bahay, masaya na nakalaya. Una, kumain ito ng mga gusto na, at bumili ng mga bagong damit. Sa kasalukuyan, pinapasok ni Soyeon si Sangho upang ihatid ang kanilang mga strawberry. Lahat ay nasa sabik sa prutas at nagpapasalamat kay Sangho sa pagdadala nito sa bahay. Siya ay naghahati din sa nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito ay binuksan ni Young Sok ang pinto. Masaya siya tungkol sa kanyang mga bagong damit at ipinakita ang mga ito kay Sangho, pagkatapos ay pinapasok siya. Nagtanong si Sangho tungkol sa kanyang ina, at umalis ito. Samantala, si Sangho maglalagay sana ng strawberry sa ref nang makakita ng plastic bag. Ginalaw niya ito, at nahulog, nakita niya na may parte katawan ng tao. Nagulat si Sangho nang matagpuan siya ni Young Sok sa basement. Nagalit siya na binuksan nito ang bag at kinuha fire extinguisher. Sa kasalukuyan, si Sangho ay nakikitsak kila Soyeon, at nagkwekwentuhan, at kumakain ng. Tumunog ang telepono at kinuha ito ni Soyeon mula sa kanyang silid. Naririnig niya ang sigaw ni Sangho mula sa nakaraan sa telepono at si Young Sok ay nagmumura. Biglang binaba ang tawag. Masama ang kutob ni Soyeon at pagbalik niya sa ibaba, nakita niyang wala na si Sangho, tiningnan niya ang refrigerator, at nagpunta sa strawberry farm, at wala siya doon. Pumunta si Soyeon sa pulis at tinanong ang mga pulis kung kilala si Sangho. Walang alam ang mga pulis sa mga tanong niya. Ipinakita sa kanya ang mga record ng krimen kung saan pinatay ni Young Sok si Sangho. Ang mga pulis ay bumisita kay Young Sok sa nakaraan, na nagtatanong tungkol kay Sangho, nagsinungaling siya sa kanila na hindi niya ito kilala, ngunit napansin ng opisyal ang strawberry sa bahay. At nagpalusot na lang siya, at umalis na ang pulis, si Soyeon upang kausapin si Sunhee, at nagtanong siya tungkol sa nangyari kay Young Sok at sa madrasta. Tinabi sa kanya ni Sunhee na mabait naman si Young Sok, na makikinig ito kwento niya tungkol sa kanyang asawa ng maraming oras. Hanggang sa isang araw ay nasaktan siya ng husto. Kung hindi dahil sa stepmom ni Young Sok, patay na si Sunhee. Tinawagan ni Young Sok si Soyeon habang nilalabas niya ang katawan refrigerator. Tinagot ni Soyeon at agad siyang tinanong kung pinatay niya si Sangho. Nagsinungaling si Young Sok sa kanya, kaya binasa siya ni Soyeon ng isang pahayagan tungkol sa araw na siya ay inaresto ng pulisya bilang isang serial killer. Pagkatapos ay sinimula ni Young Sok na tanungin si Soyeon kung paano nalaman ng pulisya na ginawa niya ang krimen at sinabi sa kanya na kakailanganin niya itong malaman kung paano nangyari iyon upang maiwasan ang paghuli. Pinaalala ni Young Sok kay Soyeon ang ginawa niya para sa kanya at nagagalit. Ang pulis ay patuloy na nag-iimbestiga kay Young Sok noong 1999, nakikita na siya ay may ilang mga isyo sa isip. Patuloy na tinatawagan ni Young Sok si Soyeon sa hinaharap, nakarinig siya ng katok sa pinto at nang buksan niya ito, nakita niya ang batang Soyeon, at ang ama. Hinahanap nila ang kanyang madrasta, na dapat makipagkita sa kanila. Tinabi ni Young Sok na nakatulog at inanyayahan silang hintayin siya sa loob. Kasama ni Soyeon ang kanyang ama sa hinaharap. Napansin niyang nag-aalala ito, ngunit sinabi nitong ayos lang siya. Hininto ng tatay niya ang sasakyan at pinag-drive siya. Noong nakaraan, si Young Sok ay naghahanda na patayin ang lalaki. Nakita ni Soyeon na inisprayan ni Young Sok ang kanyang ama ng fire extinguisher. Sa kasalukuyan, nagmamaneho si Soyeon nang makita niya ang kanyang ama na dahan-daang naglalaho at ang paligid. Paggising niya sa tunnel, wala ang kanyang ama. Nilapitan ni Young Sok ang batang Soyeon at sinabi sa kanya na kasalanan niya dahil hindi sa pagsagot ng telepono. Ang kasalukuyang Soyeon ay tumatakbo pabalik sa bahay, natagpuan niya na nakasulat ang pangalan niya sa sahig, sagutin ang telepono, na nakasulat sa dugo sa sahig. Tumunog ang telepono at sinagot ito. Pinaglaruan siya ni Young Sok tungkol sa paraan ng pagpatay niya sa kanyang ama na ikinagalit ni Soyeon.
Gayunpaman, imposible yun, hawak niya ang bata na bersyon ni Soyeon, na kinalaman ni Young Sok. Tinabi sa kanya ni Young Sok na mayroon siyang 1 oras para malaman kung paano siya huhulihin ng pulis. May ideya si Soyeon kung paano aalisin ang sarili sa sitwasyon. Ang plano ay papuntahin si Young Sok sa isang lugar kung saan siya ay pwede ma-accident at mamatay. Pinapunta siya ni Soyeon sa isang lokasyon kung saan may pagsabog ng gas, na sinasabi kay Young Sok na doon niya mahahanap ang lalaking nakakita ng kutsilyo na. Ngunit nagawa ni Young Sok na makaligtas sa pagsabog. Galit na galit siya kay Soyeon pagtawag. Habang ang kanyang nakababatang sarili ay pinaso ng tubig at lumilitaw ang mga peklat sa katawan ni Soyeon. Sa kasalukuyan, walang ibang nakikitang paraan si Soyeon kundi ang aktwal na mahanap ng impormasyon, kaya pumasok siya sa istasyon ng pulisya upang kunin ang kanyang file. Pinuksan ang notebook ng pulis at nalaman kung paano nila siya nahuli, na ipinadala si Young Sok sa tamang lugar sa pagkakataong ito. Nahanap ni Young Sok ang lalaki at ang gamit. Naglaho ang impormasyon, ngunit lumalabas ang bagong impormasyon na hinahanap si Soyeon sa lokal na istasyon ng pulisya. Nakikita ni Soyeon ang nangyayari sa nakaraan sa loob ng notebook ng opisyal, na nagpa siya na tulungan ang kanyang ina. Biglang nawala ang lahat ng impormasyon tungkol kay Young Sok at nagsimulang magbago muli ang bahay. Si Soyeon ay umalis sa bahay ngunit patuloy na nagbabasa, ang kanyang ina at ang pulis ay nagpunta upang bisitahin si Young Sok para hanapin ang anak at asawa. Nagsisinungaling si Young Sok na umalis sila ng bahay kanina, ngunit nakita ng babae ang pantali ng buhok ng anak. Siya at ang opisyal ay humiling na halughugin ang ikalawang palapag ng bahay ngunit walang nakita doon. Samantala, nang bumalik si Soyeon sa loob ng bahay sa hinaharap, natuklasan niya na si Young Sok ay naging serial killer. Bumaba siya sa silid at nakita ang telepono sa ibaba. Sa nakaraan, may ideya ang nanay ni Soyeon na tawagan ang telepono ng kanyang asawa upang matiyak kung naroon siya o wala. Ginagamit ng ina ang telepono ni Young Sok para tumawag at ang sumagot ay kanyang anak sa hinaharap, sinisigawan siyang lumabas ng bahay. Sabay hinampis ni Young Sok si Soyeon sa ulo at naputol ang linya. Sa nakaraan, pinatay ni Young Sok ang opisyal sa harap ng kanyang ina at hiningi ang telepono, habang tinatawagan siya ng kanyang nakababatang sarili sa telepono. Ang mga babae ay nag-aagawan sa telepono hanggang sa nakuha ni Soyeon. Naghahabolan si Young Sok at Soyeon at ang kanyang ina sa parehong timeline. Pareho silang nagtatago sa iisang kwarto nang kumatok sa pinto si Young Sok. Biglang tumunog ang telepono at ang nanay ni Soyeon ang tumatawag, ngunit sinabi sa kanya ni Soyeon mula sa hinaharap na huminahon at humanap ng armas. Nakahanap ng fire extinguisher ang babae, tinanggal ang safety pin, at naghintay hanggang buksan ni Young Sok ang pinto. Sa kasamaang palad, ang Young Sok mula sa nakaraan ay matalino, napalabas ang ina sa silid sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang anak sa harap nito. Inatake siya ni Young Sok gamit ang isang kutsilyo, habang ang kanyang nakatatandang sarili ay pilit pinapasok si Soyeon sa kwarto. Bago masaksak ni Young Sok ang kanyang ina sa nakaraan, hinawakan niya ang kutsilyo at lumaban. Nakita ni Soyeon mula sa hinaharap ang dugo sa dingding, habang si Young Sok ay nakapasok na. Gayunpaman, hinarap ng nanay ni Soyeon si Young Sok sa nakaraan bago niya mataga ang bata at pareho silang nahulog sa rehas. Ang mas lumang bersyon ng Young Sok ay naglaho sa hinaharap at nahanap ni Soyeon ang kanyang sarili sa tiwangwang na bahay na mag-isa. Nang maglaon, si Soyeon mula sa hinaharap ay tumakbo sa sementeryo, iniisip na ang kanyang ina ay patay na rin. Ang babae, gayunpaman, ay nagpapakita rin doon, nakangiti at nagtatanong sa kanya kung bakit siya umiiyak. Masaya si Soyeon na buhay pa ang kanyang ina at napagtanto na siya ay talagang mahusay. At doon na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan nyo at kung gusto nyo ng mga ganito klase ng content subscribe na at i-ring nyo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa na storya ni Potato Recaps. Thank you guys for watching.